Si Cheska Lazaro ay galing sa isang mahirap na pamilya, habang ang kasintahan niyang si Darius Hidalgo ay nagmula sa isang marangyang angkan at kilala. Ngunit hindi naging hadlang ang mga estado nila sa buhay para silang dalawa ay magkaibigan. Yun nga lang ay ayaw sa kanya ng pamilya ni Darius dahil hindi raw siya nababagay sa lalaki. Pero hindi iyon ang naging dahilan upang makipaghiwalay siya kay Darius, kundi si Beatrice na bigla na lang nagpakilala sa kanya na fiancé daw ito ni Darius at magkakaanak na ang dalawa dahil buntis ito. May aksidenteng nangyari daw kasi sa dalawa. Wala nang pagpipilian pa si Cheska kundi ang makipaghiwalay na kay Darius dahil magkakaanak na pala ito sa babae at hindi niya lubos akalain na may magagalaw pa itong ibang babae pagkatapos niyang isuko rito ang sarili. Saka siya nagpakalayo-layo kasama ang kanyang pamilya. Kaso nga lang ay sa kanyang paglayo, doon niya nalaman na buntis din pala siya. Paano kung muling magtagpo ang landas nila ni Darius? Maipapakilala niya kaya sa lalaki ang anak nila? Paano kung ang anak pala nila ang nag-iisa nitong tunay na anak? Dahil hindi naman pala nito tunay na anak ang kay Beatrice. Kumusta si Vincent? Tanong kay Cheska ng boss niya. Malaki ang pasasalamat niya rito dahil noong nagbalik sila sa Maynila at nang mag-apply siya rito ng trabaho ay kaagad siya nitong tinanggap. Batid niyang nangangailangan talaga ito ng sekretarya. Ngunit iba talaga dahil hindi din istrikto si Nick. Ayos lamang po. Ayun, excited na pong pumasok ng high school. Pagkukwento niya sa boss niya na napangiti na lang. Pansin niyang parang gustong-gusto nito ang pagkukwento niya tungkol sa kanyang anak. Kung bakit ba kasi hindi pa ito mag-asawa o kaya naman ay mag-anak. Cheska, I have a suggestion. Ano po yun, sir? Takang tanong niya. Bakit hindi mo papasukin sa isang sikat na paaralan si Vincent? Base sa mga kwento mo sa akin ay matalinong bata ang anak mo, kaya maganda kung sa pribadong paaralan siya papasok. Idinaan niya na lang sa pagtawa ang tugon niya. Sir naman hindi ko kakayanin yun. Sino bang may sabi sa'yo na may babayaran ka kapag doon mo siya pinapasok? Wala, Cheska, dahil magiging scholar siya. Napangiti na lamang si Cheska sa kanyang narinig. Sure ka ba dyan, sir? Oo naman, sure na sure. Thank you so much, sir. Tiyak na matutuwa ang anak ko nito. Ngumiti lamang ang lalaki bago sila bumalik sa kani-kanilang ginagawa. May mga tao pa rin talagang mabubuti ang puso at hindi mapangmata sa kapwa na imbes kutyain kahit tutulungan ka. Bigla tuloy sumagi sa isip niya, pero sa takot na baka may bumalik na masamang alaala, ay mabilis siyang napailing-iling. Dad, hindi ka sasama sa amin ni Mom? Tanong kay Darius ng anak niya. Nakita kasi siya nito na paalis. Samantalang ito ay papunta sa may dining kung saan nandoon ang ina nitong si Beatrice na kinakausap ang maid. Sumaglit lang talaga siya nang uwi sa kanila dahil may naiwan siya. Sorry son, pero may kailangan pa akong asikasuhin. Gusto kasi ng mga ito na mamasyal at isinasama siya ngunit ayaw naman niya. Okay lang sana kung si Benedict na anak niya lang ang kasama niya. Kaso nga lang ay kasama ang ina nito na hindi niya na kinakaya ang kaartihan. Ilang years na silang kasal, pero sa ilang taon na yun, ay parang pinapakisamahan niya lang ang babae dahil sa anak nilang dalawa. Sayang naman dad, didiretso kasi kami ni Mom sa school na papasukan ko. Bakas ang lungkot sa boses nito. Babawi na lang ako son. Saka siya tuluyang umalis sa kanilang tahanan. Kahit na pamilyadong tao na siya at kasal na, ay hindi pa rin talaga mawala sa kanyang isipan si Cheska. Kasi paano kung hindi siya nakabuntis ng iba? Siguro ay sila ngayon ni Cheska ang mag-asawa at may anak. Wala na rin siyang balita pa sa babae, kaya hindi niya alam kung anong kalagayan nito o kung kamusta na ba ito. Pero isa lang ang nais niya, at yun ay ang muling magtagpo ang landas nila at muling makita ito at malaman niya na ayos ito, ay ayos na rin siya. Pero ayos nga ba? Gagalingan mo ha? Tandaan mo, hindi lahat ng bata ay nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral sa ganitong paaralan.
Bili ni Cheska sa anak na si Vincent. Naman, ako pa ba? Siyempre naman gagalingan ko. Ngayon pumasok ka na po sa trabaho. Baka hinihintay ka na po ng boss mo. Kapag may pagkakataon po, ay di po ako magdadalawang isip na magpasalamat sa kanya. Napangiti na lamang si Cheska, saka ginulo ang buhok ng anak. Kumaway pa siya sa anak bago siya tuluyang umalis sa pribadong paaralan na iyon. Dahil tama ang anak niya, may trabaho pa siya, saka may tiwala rin naman siya kay Vincent na hindi ito gagawa ng bagay na ikakagalit niya. Napangiti na lamang si Cheska habang nasa loob ng taxi. Proud na proud talaga siya sa anak na nasa ganoong edad ay mature na itong mag-isip. You should be the best in this school, son, para mas lalo maging proud sa iyo ang daddy mo. Ani Beatrice sa anak na si Benedict. Papasok na sana ito sa sasakyan nang pigilan nito ng anak upang tanungin. Bakit po ako hindi nasamahan ni Dad? May meeting lang ang daddy mo. Aalis na ako. Saka nito inutusan ng driver na paandarin na ang kotse. Hindi man lang tuloy maayos na nakapagpaalam si Benedict sa kanyang ina. Kaya mas gusto niya talaga na kasama ang ama dahil ito ay may pake talaga sa kanya. Samantalang ang ina niya ay palagi lang sinasabi na gagalingan niya. Napabuntong hininga na lamang si Benedict. Tama naman ang mommy niya. Kailangan niyang galingan para mas maging proud ang daddy niya sa kanya. Good morning, students. I will be your advisor. Welcome to this prestigious school. Aasahan ko na ipapakita niyo ang natatangin niyong galing. At dahil mga high school students na kayo ngayon, ay hindi na kayo para mga bata na kailangan pang paulit-ulit na sasawayin. Pagpapakilala ng magiging teacher advisor nila Vincent. Pansin niya na tila ba hindi seryoso ang kanyang mga kamag-aral habang siya ay nakikinig lang. Tapos may bigla pang nambato ng binilot na papel sa kanya nang saglit na lumabas ang kanilang guro. Scholar ka lang dito, di ba? Mapang-asar na tanong ng nambato sa kanya. Magpapaliwanag na sana siya nang bigla na lang may kumausap dito. Hindi na tayo mga bata. Kailangan pa bang mag-asaran dahil sa ganyang mga bagay? Benedict. Natatakot na sabi ng batang ng asar sa kanya. Kay Vincent naman humarap ang tinatawag na Benedict. I'm Benedict. Pagpapakilala nito at inilahad ang kamay. Nakipagkamay naman siya. Vincent. Aniya. Tanging pagtango lamang ang naging tugon nito. We can be friends, but I just want you to know one thing. Napakunot ang noo niya. Ano yun? Ayoko nang nilalamangan ako. Nang hindi siya makasagot ay tumawa lamang ito. Just kidding. Saka nito tinapik ang balikat niya at bumalik na sa upuan nito dahil bumalik na sa silid-aralan ng kanilang guro. Sa isip ni Vincent ay matutuwa ang mama niya kapag nalaman nito na may bago siyang kaibigan kahit nakakasimula pa lamang ng klase. Ngunit bigla rin siyang napaisip kung biro lang ba talaga ang sinabi ni Benedict na ayaw nitong nalalamangan. Sa tingin niya kasi seryoso ito doon. Sinong sundo mo? Tanong sa kanya ni Benedict. Dumating na kasi ang sundo nitong kotse. Sa asta ni Benedict ay halata niya na galing ito sa isang mayamang pamilya. Kaya nga kotse ang sundo. At dahil naulan, ay talagang may tagapayong pa ito. Papatila lang ako saglit ng ulan. Sabi niya na lang na kinatangulang nito. Kahit kasi may payong siya ay masyadong malakas ang ulan, baka mabasa pa rin siya. Alright, dyan ka na. At tuluyan na itong sumakay ng kotse. Nangangalay na rin kasi ang tagahawak ng payong. Napabuntong hininga na lamang si Vincent. Mabuti na lang talaga at humina-hina na ang ulan. Tiyak na nakauwi na ang anak mo ngayon. Gusto mo bang maagang umuwi? Para mangamusta mo naman ang unang araw niya sa eskwelahan. Napatingin si Cheska sa boss niyang si Nick. Sir, masyado na kayong nagiging mabait sa akin. Kayo pa nga ang nagbigay ng scholarship sa anak ko, kaya doon siya sa paaralan na yun. Nahihiyang sabi ni Cheska. Deserve naman ang anak mo. Sabi na lang nito. Tapusin ko lang to, sir. Tanging pagtango lamang ang naging tugon ng boss niya. Sa totoo lang, ay na-excite talaga si Cheska. Gusto niya nang tanungin ng anak niya kung kumusta ang unang araw nito, kung may bago ba itong kaibigan. Pero kung hindi rin naman maganda,
ay handa siyang makinig at alamin kung anong naging problema. Nang matapos na si Cheska sa kanyang trabaho, ay saktong uwian na. Ihahatid pa nga sana siya ng boss niyang si Nick, ngunit ang sabi niya ay wag na. Hindi na naman siya nito pinilit pa. Pag uwi ni Cheska, ay naabutan niya ang anak na nag-aaral. First day pa lang ng school at wala pang masyadong ginagawa, pero batak na ito sa pag-aaral. "Kamusta?" tanong niya, kaya mabilis na natuon ang atensyon nito sa kanya. Mabilis itong tumayo mula sa pagkakaupo sa sofa at nilapitan siya upang yakapin. "Nakakapanibago lang ma, dahil public ako dati at ibang mga kaklase ko pero oks lang." Nag-thumbs up pa ito. "Sigurado ka?" Paninigurado niya pa, pero tumango lamang ang anak niya, kaya hindi na siya nagtanong pa. Papunta na sana siya sa kanyang silid para magbihis nang may ikinuwento pa ito. "May kaibigan na agad ako ma." Napangiti na lamang siya. Atat na talaga siyang magbihis, kaya hindi niya na naitanong kung anong pangalan ng tinutukoy na bagong kaibigan ng anak niya. Samantala si Darius ay maagang umuwi para kamustahin ang anak na si Benedict. Pero ang pagbubunga nga ng asawang si Beatrice ang bumungad sa kanya. "Hindi mo ba alam na nagtatampo ang anak mo sa'yo? Dahil hindi mo siya naihatid kanina. Hindi ka kasama." Nagpaliwanag na naman siya dito na may kailangan siyang meeting na attenda ng oras na iyon. Kaya ano pa ang kailangan nilang pagtalunan? "I'll just talk to Benedict. Wala akong time sa mga drama mo, Beatrice." Aniya at nilagpasan ng asawa pero hinabol siya nito. "Bakit ha? Hindi ka pa rin makamove on kay Cheska? Hinihiling mo ba na sana siya ang asawa mo ngayon at kayo ang may anak ha?" Piko na talaga siya kay Beatrice, kaya naman sinabi na niya ang totoo. "Oo, kung hindi lang dahil sa anak natin, ay matagal na ako nakipaghiwalay sa'yo. You know that I don't love you." Isang malakas na sampalang dumapos sa pisngi ni Darius. Nabigla naman si Beatrice sa ginawa at aamuhin sana siya, pero tinungo na niya ang kwarto ng anak nila. "So who knows the answer?" Paunahang magtaas ng kamay ang mga estudyante, pero si Vincent ang naunang magtaas, kaya ito ang tinanong ng kanilang guro. "Tama ang sagot mo, Vincent." Papuri nito, pero muli lang umupo si Vincent at nakinig sa nagtuturo sa kanila. Binaliwala na lamang niya ang mga bulungan na masyado siyang bida-bida. Hindi naman kasi sila ang dahilan kung bakit siya naroon sa paaralan na iyon, kundi ang mama niya. Ang mama niya na ginagawa ang lahat para sa kanya. Ito ang inspirasyon niya. Kaya nga ni minsan ay hindi niya tinanong pa ang tungkol sa kanyang ama dahil sapat na ang mama niya sa kanya. "Active ka rin pala." Reses na nang may lumapit sa kanya. Nang tignan niya ay si Benedict pala ito. "Konti lang." Simpleng sagot niya. Parang nainis ito sa sinabi niya pero bigla ring kumalma. "Let's eat, libre ko." "Wag na, kumain naman na ako bago umalis ng bahay." "Tinatanggihan mo ba ako?" Inis nitong sabi. Kaya wala nang choice pa si Vincent, kundi ang samahan si Benedict. Pansin niyang nakatuon ang atensyon ng mga estudyante sa kanila ni Benedict. Umasta kang sabihin na kay Benedict, hanggang sa may lumapit. "Hindi ba't ikaw ang valedictorian sa dati mong school?" Tanong ng isang babae. Napatingin siya kay Benedict na walang emosyon ng muka. "Oo, ako nga." "Ang galing naman!" Napapalakpak ito. Umuna na tuloy si Benedict at iniwan sila ng babae. "You're Benedict's friend?" Tanong ng babae sa kanya na nagpakilala din na Maureen. "Hindi ko alam pero parang gano'n na nga." Lumungkot ang mukha ni Maureen. Sa iba ka nila makipagkaibigan, huwag sa kanya." Saka siya nito dali-daling iniwan dahil papalapit na si Benedict. Labis tuloy siyang napaisip. Sa tingin niya ay ayos lang maging kaibigan si Benedict, kahit na medyo pabago-bago ito ng mood. Binaliwala niya na lang ang sinabi ni Maureen. "Let's go back, baka magsa-start ng susunod na klase." Ayaw nito at inabot na lamang sa kanya ang isa sa mga binili nito. Sumunod na lamang si Vincent kay Benedict. "Pwede ba akong magtanong, Cheska?" Napatigil si Cheska sa ginagawa at itinuon ang atensyon sa boss niya. "Ano yun, sir?"
Magalang niyang tanong. Sinong ama ng anak mo? Hindi naman sa chismoso ko pero I'm just curious. Hindi mo kasi siya nababanggit. Nang hindi siya makasagot ay muling nagsalita ang lalaki. Kung hindi mo masabi ay ayos lang. Naiintindihan kita. May sarili na yung pamilya ngayon, asawa at anak. Pagkukwento niya. What? Gulat na tanong ni Nick sa kanya. Mahina na lamang siyang natawa. He was my first boyfriend and my first love. Akala ko nga'y ang mga magulang niya magiging sagabal. Ngunit hindi, dahil bigla na lamang may nagpakilala na fiancé niya at sinabing buntis ito. Kaya ayun, nakipaghiwalay ako. Pero saka ko lang nalaman na buntis din pala ako. Kung dati ay naiiyak pa siya kapag nalalaman niya ang lahat, ngayon ay nagagawa na lamang niyang idaan sa tawa. Paano niya nagawang makipag-ano sa ibang babae habang kayo pa? Huwag kang mag-alala, kapag nagkaharap kami nun, suntok siya sa akin. Mahina na lamang na natawa si Cheska. Si Nick ay hindi na lang boss para sa kanya. Itinuturing niya na rin itong kaibigan. Huwag na sana, dahil ayoko na magtagpo pang mga landas namin. Hindi niya na rin kailangan pang malaman ng tungkol sa anak namin. Kaya ko naman na ako lang. Sabi niya na lang na kinatango nito, saka bumalik sa kani-kanilang trabaho. Son, bakit ganyan ang mukha mo? Takang tanong kay Benedict ng mommy niya. Nang umuwi siya na busangot ang muka. At dahil walang nakuhang sagot mula sa anak, ay sinundan niya na lamang ito hanggang sa silid nito. I'm asking you, bakit ganyan ang mukha mo? Pagalit niya ng tanong upang sumagot na ito dahil talagang nauubusan na siya ng pasensya. Is that Vincent? Sinong Vincent? Kunot ang noon na tanong ni Beatrice sa anak. One of my classmates. Katulad kay valedictorian din siya sa dating pinasukan niya. Hindi natuwa si Beatrice sa narinig. Ayaw na ayaw niyang nauungusan ng anak niya. Then, what will you do? Lumapit siya sa anak at umupo sa tabi nito. Anong dapat na ginagawa sa mga ganon? Do something para mapilitan siyang lumipat ng paaralan. He's a scholar, Mom. Sagot ng kanyang anak. Kahit na, kapag naungusan ka nun, ay paano na lamang magiging proud ang daddy mo sa'yo, hindi ba? I'm planning na kaibiganin muna siya bago ko siya siraan. Umiling si Beatrice at hindi sinang-ayunan ng sinabi ng mahal na anak. Hindi mo siya kailangang kaibiganin. Hindi mo siya ka-level para gawin yun. Tama naman ang mommy niya. Yun ang tumakbo sa isip ni Benedict. Takang-taka si Vincent kung bakit lagi na lang maaga ang uwi ng mama niya. Kaya naman nagbigay na siya ng opinyon niya. May napapansin ako. Ano naman yun, anak? Takang tanong nito. Ang aga mo laging umuwi, ma. Hindi gaya dati. Siguro crush ka ng boss mo, kaya mabait sa'yo. Baka mamaya manligaw na yun sa'yo, ah. Pangaasar niya sa ina. Anak naman, alam mo naman na wala akong time para sa mga ganyan. Saka isa pa sa'yo ang focus ko. Mahina na lamang tumawa si Vincent. Joke lang naman, ma. Ikaw talaga, pero kung gugustuhin niyo naman po na magnobyo ay ayos lang sa akin. Nag-thumbs up pa siya. Napailing-iling na lamang si Cheska. Ang anak niya talaga. Pero bigla niyang naisipan na itanong ang tungkol sa kaibigan nito. Ano nga palang pangalan ng bago mong kaklose sa school niyo na sinasabi mong kaibigan mo? Aniya habang naghahanda ng magiging hapunan nila. Benedict po, Benedict Sudalgo. Anito bago tinungo ang silid nito. Muntik tuloy mabitawan ni Celine ang hawak niya, mabuti na lang at hindi. Sudalgo? Marami namang Sudalgo. Pero ang kilala niyang Sudalgo ay si Darius Sudalgo, na ama ni Vincent. Hindi kaya. Napatakip na lamang siya ng bibig. Huwag naman sana. Sana ay mali ang hinala niya. Pero kung tama ay hindi siya magdadalawang isip na ilipat na lang ng eskwelahan si Vincent. Kaya bukas na bukas rin ay aalamin niya kung tama ang kanyang hinala. Iyahatid niya si Vincent. Kinabukasan ay hinatid ni Cheska ang anak na si Vincent. Takang-taka pa nga ito kung bakit kailangan niya pa itong ihatid. Gayong kaya naman daw itong pumasok mag-isa. Hindi niya naman masabi na para malaman kung tama ang hinala niya. Napatingin sila ng anak niya sa sasakyang bagong dating. Naunang bumaba roon ang kaedad ni Vincent,
Tapos may sumilip na babae. Bye, Mom. Paalam nito sa ina, ngunit hindi siya pwedeng magkamali kung kanino ito nagpaalam. Walang iba kundi kay Beatrice. Napamura na lamang siya sa kanyang isipan. Pumasok ang anak niya sa eskwelahan, kung saan pumapasok din ang anak ni Darius at Beatrice. At hindi lang yun, naging magkaklase at magkaibigan pa ang dalawa na magkapatid sa ama. Cheska, may problema ba? Wala po, sir. Sabi niya sabay iling, ngunit tila hindi kumbinsido ang boss niya, kaya muli itong nagtanong. Are you sure? Kasi kung meron ay pwede ka namang magkwento sa akin. Wala po talaga. Napatungo na lamang ito saka bumalik sa ginagawa. Pero bakit ba siya affected? Kasi magkaklase at magkaibigan pa ang anak nila ni Darius at ang anak nito kay Beatrice. Siguro ay sasabihan niya na lang ang anak. Pero paano? Gulong-gulo na siya. Dapat ay sinabi na lang niya kay Sir Nick niya na may problema. Wala pa namang nangyayari. Kaya sa ngayon ay makakampante na muna siya. Benedict. Pagtawag ni Vincent kay Benedict. Recess na nila. Gusto niya naman na siya ang manlibre dito. May bigay naman sa kanya ang mama niya. Pero ang ibang kaklase na nila ang kinakausap nito mula kanina. Hindi siya sanay dahil nung unang araw nila at kahapon ay kasabay-sabay niya at pag walang guro ay sila ang magkausap. Kaya napapa-overthink tuloy siya kung may nagawa ba siyang masama rito upang tratuhin siya nito ng ganun. Tanda mo yung sinabi ko sa'yo? We can be friends, pero ayaw ko nang nalalamangan ako. Nakatingin lamang sa kanya mga kaibigan nito. At ikaw, nilalamangan mo ko. Masyado ka ring pabida, so I don't be friends with you anymore. Starting now, we're rivals. Kung yan ang gusto mo, pero hindi naman ako nakikipagkompetensya sa'yo. Ginagawa ko lang ang best ko. Oo, dahil scholar ka lang dito. At kami ay may pangbayad ng tuition. Tumawa ang mga bago nitong kaibigan. Pinigilan niya na lang ang sarili na magalit at masaktan ng mga ito. Saka wala namang masama sa pagiging scholar. Anong problema nito? Sa ginagawa nito ay mas lalo niyang gagalingan. Tinalikuran niya na lamang si Benedict. Maya-maya pa ay lumapit sa kanya si Maureen. Binalaan na siya nito. Ang galing nga dahil nalaman niya agad kung bakit sinasabi nito na wag lang si Benedict ang kalabanin niya. Don't mind Benedict. Basta, gawin mo lang ang best mo dahil alam ko na mas magaling ka sa kanya. Sabi sa kanya ni Maureen. Napangiti na lamang si Vincent. Salamat. Napangiti na lang ito sa kanyang sinabi. Nasa isang meeting na naman si Darius. Ngunit kahit nandun siya, ay wala naman doon ang kanyang isip. Iba ang tinatakbo ng kanyang isipan. Labi siyang napapaisip kung kumusta na si Cheska. Kung may pamilya na ba ito, asawa o anak katulad niya. O kung masaya ba ito. Are you with us, Mr. Sudalgo? Tanong ng isa sa mga kamiting niya. Yes I am. Sagot niya naman, kaya nagtuloy na mga ito sa pagsasalita. Sa buong maghapon ay walang ginawa si Darius pagkatapos ng meeting, kundi ang magbasa na ng mga papeles at mga kailangan niya pang aprobahan. Mabuti na lamang talaga at natapos niya dahil susunduin niya ang anak na si Benedict. Kahit naman hindi siya kasama na mag-enroll ito, ay alam niya kung saan ang eskwelahan ng anak. Dad! Tuwang-tuwa ang kanyang anak. Ipinakilala nito ang mga kaibigan sa kanya. Hanggang sa madako ang tingin niya sa isang batang lalaki na nakatingin sa anak niya at mga kaibigan nito. Medyo malayo ito kaya hindi niya makita ng mabuti ang mukha. Pero pansin niya ang tingin nito sa anak niya. Dad, let's go! Aya sa kanya ni Benedict na gustong-gusto niyang umuwi. Kita mo yung nakatingin sa'yo kanina? Wala, inggit lang sa akin yun. Simpleng sabi ng anak niya. Pero may kung ano kay Darius na parang gusto niyang makilala ang batang iyon. Sana nga lang ay walang ginagawang kabalbalan si Benedict kaya mayroong galit dito. Halos magdadalawang linggo na rin simula nang pumasok ang anak ni Cheska sa paaralan na iyon. So far ay wala namang ibinabalitang masama ang kanyang anak na naganap o nangyari sa paaralan.
Wala rin itong ikinukwento tungkol sa Benedict na yon. Kaya natitiyak niyang nilayuan na ito ng anak niya. Dahil kung palaging magkasama ang dalawa, ay tiyak na magkukwento sa kanya si Vincent. Abala si Chaska sa pag-note sa mga sinasabi ng kamiting ng boss niyang si Nick, nang bigla na lamang may tumawag sa kanya. Kaya mabilis siyang napatigil sa ginagawa. Napatingin na rin sa kanya si Nick, pero sinabi niyang ayos lang at sasagutin niya lamang ang tawag. Hello? Wala naman kasi siyang inaasahan na tawag sa araw na iyon, kaya sino ang tatawag sa kanya? Eto po ba si Miss Jimenez, ang mommy ni Vincent? Ani kausap. Bakit po? Pumunta po kayo dito. Bigla tuloy siyang kinabahan. May ginawa ba ang kanyang anak? Ano pong nangyari? May pag-aalala niyang tanong. May ginawa po ang anak niyo? Boss, pwede bang umalis muna ako saglit? Paalam niya sa boss niya. Hindi mapakali. Batig niyang hindi gagawa ang anak niya ng bagay na ikagagalit niya. Ngunit hindi niya pa rin maiwasan ang kabahan. Tapos na rin naman to. Samahan na kita. Saka ito nagpaalam sa kanya. Tumango lamang siya at sabay nilang tinungo ang sasakyan nito. Si Nick ang nag-drive. Pinag-leave muna kasi ng lalaki ang driver nito. Ano ba kasing nangyari, Cheska? Mamaya na lang ako magpapaliwanag. Napatango na lamang ang lalaki. If that's what you want. Mabilis silang nakarating sa paaralan sa school ni Vincent. Dumiretso siya sa room ng anak. Madali niya iyong nahanap. Ma, wala akong ginawang ganun. Please, hindi ko alam po sinong naglagay. Tila ba nagmamakaawa ang anak niya na paniwalaan niya ito. Napatingin siya sa isang grupo ng lalaki na tumatawa habang nakatingin sa anak niya. Pero nakapokus ang tuon niya sa batang nasa unahan o sa leader ng mga ito. Bigla siyang nakaramdam ng pagkulo ng dugo. Kayo po ba ang mommy ni Vincent? Tumango siya. Let's go to my office. Sumunod naman siya sa guro. Ganon din si Nick na sumunod sa kanya. Nakitaan po ang anak niyo ng kopya ng test paper sa bag niya. Yun dapat ang ititest nila ngayon. Matalinong bata po si Vincent, kaya hindi namin alam kung bakit niya magagawa ang ganong bagay. Pagsasalaysay ng guro, bilang ina ay agad niyang ipinagtanggol ang mahal na anak. Hindi po magagawa ng anak ko yan, ang mandaya. Pinalaki ko siya ng tama. Baka may naglagay lamang po. Napabuntong hininga na lamang ang guro. Oo, at sinasabi nilang ang anak ko daw at ang mga kaibigan niyang naglagay. Napatingin sila sa may pinto at nakita doon ang babaeng kadarating lang. Walang iba kundi si Beatrice na napaawang din ng labi nang makita siya. Kung ganoon, ay ang anak pala nito ang may kasalanan. Tsak niyang ang anak nga nito ang naglagay ng kopya ng test paper sa bag ng anak niya. Hindi ako makapaniwalang pagkatapos ng ilang taon, ay ganito tayo magkikita. Natatawa nitong Ani. You know her? Tanong sa kanya ni Nick pabulong. Hindi na kita gusto pang makita, pero bakit may ganitong ginagawa ang tadhana? Sabi niya naman, maya-maya ay tuluyan itong lumapit sa kanya at may ibinulong. Hanggat hindi umaalis sa paaralang ito ang anak mo, ay hindi siya titigilan ng mahal kong anak. Wala kang laban sa akin. Masisira pa kayong mag-ina. Pananakot nito sa kanya, na akala siguro natatakot siya. Bakit aalis dito ang aking anak? Kung gusto mo, ay ang anak mo ang umalis dito, pero hindi ang anak ko. Aktong tatama na sana sa kanyang pisngi ang palad ni Beatrice, ngunit sumigaw ang guro. Mrs. Hidalgo, that's not the right thing to do. Hindi porke CEO ang asawa niyo, ay ganyan ang gagawin niyo. Pinatutunayan niyo lamang na ang anak ninyo may kagagawan. Napatawa si Beatrice, saka ito dali-daling lumabas ng opisinang yun para siguro puntahan ng anak. Kaya dali-dali ding lumabas si Cheska. Baka mamaya ay may kung anong gawin ito. Malay niya ba kung sa anak niya ito gaganti? Sumunod sa kanya ang guro, pati na rin si Nick. Naabutan niya ang kinakausap ni Beatrice ang anak niya, pero sa tingin niya ay umaakto lang ang dalawa. Dahil habang kinakausap ni Beatrice ang anak nito, ay katabi ang mga tropa. Ma'am, kami po ang naglagay ng test paper sa bag ni Vincent.
Wala pong kinalaman si Benedict. Napagtripan lang po namin. Paliwanag ng tropa ng anak ni Beatrice, kaya hindi siya makapaniwala. Ang anak mo may kagagawan. Pagpupumilit niya, ngunit ngumiti lamang si Beatrice. Hindi gagawa ang anak ko ng bagay na ikakadisappoint ng daddy niya. Buong pagmamalaki pa nitong sabi, kaya hindi na siya nagsalita pa. Napapailing-iling na lang, ngunit maski ang guro ay hindi kumbinsido sa sinasabi ng mga estudyante nito. Sorry sa abala, Miss Jimenez, pero makakaasa kayo na babantayan ko si Vincent. Ngumiti lamang siya sa guro, saka tinawag ang anak na nasa loob ng silid-aralan. Sabihin mo sa akin kapag may ginawa ulit ang Benedict na yun sa'yo. Tumango lamang ang anak niya, saka natuon ang atensyon nito kay Nick na kasama niya. Sino po siya? Tanong nito habang nakatingin kay Nick. Siya ang boss ko, ang nagbigay ng scholarship sa'yo. Maraming salamat po. Pasasalamat ni Vincent sa boss ng mama niya. Napangiti lamang si Nick. Hinding-hindi kasi siya magsasawa na tulungan ng mag-ina. Lingid sa kaalaman ng mga ito, ay nakatingin sa kanila si Beatrice. Mukhang nakapag-asawa na rin pala ng mayaman ang ex ng asawa niya. Ngunit may isang bagay na labis na gumagambala sa kanyang isipan. Kaedad ng anak niya ang anak nito. Posible kayang, no, hindi pwede. Hindi pwede yun. Hindi dapat malaman ng daddy mo ang tungkol dito. Aniya sa anak na si Benedict. Alam na naman ito kung bakit, kaya hindi na niya kailangan pang ipaliwanag. I'm sorry, Mom. Hinaplos niya ang buhok ng anak. No, tama ang ginawa mo. But make sure na next time ay mapapatalsik na sa paaralang ito ang Vincent na yun. Tumango lamang ang mahal niyang anak kaya napangiti si Beatrice. Aalis na ako. Paalam niya sa anak at umalis na sa paaralang iyon. Wala na siyang dapat na ikatakot pa dahil kung magtatagpo man muli ang landas ni Cheska at ng asawa niyang si Darius, ay may asawa na si Cheska at anak, kaya imposibleng magkabalikan pa ang dalawa. And as if hahayaan niya na gano'n ang mangyari. Never, sa kanya lang si Darius. Nang araw na iyon ay napagdesisyonan ni Darius na siya ang susundo sa anak. Tumawag kasi sa kanya ang guro nito at may kailangan daw itong sabihin sa kanya. Kaya pinapunta siya nito sa paaralan. Mabuti na lang talaga at wala na siyang meeting ng mga oras na iyon. Minsan kasi kahit ganitong oras ay may meeting pa siya. Papunta na sana siya sa room ni Benedict na alam naman niya kung saan. Pero nakita niyang papalapit sa kanyang anak at masaya ang mukha nito. Ngunit nalipat ang tingin niya sa kabilang banda kung saan lumapit ang isang bata sa ina nito. Napakurap-kurap siya dahil tila ba may pagkakahawig ito sa kanya noong bata pa siya. Samantalang ina nitong sumundo sa kanya ay nakatalikod kaya hindi niya nakita. Nawala ang tingin niya sa dalawa dahil tuluyan ang nakalapit sa kanya ang anak na si Benedict. Dad, thank you na ikaw ang sumundo sa akin at hindi na ang driver. Inalis niya muna ang atensyon niya sa anak at hinanap ang ina na pinagmamasdan niya kanina. Pero hindi na niya ito makita pa. Siguro ay namamalikmata lamang siya. I'm here dahil sabi sa akin ng teacher mo ay kakausapin niya raw ako. May meeting sila, Dad. Umuwi na lamang tayo. Saka sasabihin lang naman niya ang tungkol sa performance ko sa school. Napatango na lamang si Darius. Naniniwala naman siya sa anak at ayaw niyang masaktan ang feelings ni Benedict kung sakaling hindi niya ito paniwalaan. That's great. Akala ko naman ay kung ano na. Sa kanya ginulo ang buhok nito. Sa bahay sila dumiretso kung saan doon naghihintay si Beatrice. Simula noong sampalin niya ito, ay wala pa silang maayos na pag-uusap. Kaya lang niya pinakikitunguhan ng ayos si Beatrice ay dahil sa anak nilang dalawa. Pero kung wala si Benedict, ay wala na siyang pakialam dito. Sa wakas, ay nasundo mo na ang anak mo. Natutuwang sabi nito. Sabi ni Daday, pinapunta siya ng advisor namin sa school. Lingid sa kaalaman ni Darius na may pinapahiwatig ang mga salitang iyon sa ina nito. Ah, ang teacher talaga ng anak mo.
Sinabi niya na sa akin ng tungkol sa magandang performance ni Benedict sa klase nila, pero gustong sabihin ng personal sa'yo. May ngiti sa labi na pagkukwento ni Beatrice. Napangiti na lamang si Darius, na ikinangiti rin ng mag-ina dahil napaniwala nila ang lalaki. May ginagawa pa rin ba sa'yo ang Benedict na yon? Tanong ni Cheska sa anak na si Vincent. Wala ma, nakakatuwa nga at ganun. Napatango na lamang siya. Baka nadala na. Dagdag pa nito. Basta anak, kung may gagawin ulit ay sasabihin mo sa akin. Tumango lamang ito kaya napangiti siya. Kasi kung may gagawin man ng batang yon sa anak niya, ay hindi siya magdadalawang isip na lapitan si Darius. At isiwalat dito ang kawaling-hayaang ginagawa ng anak nito sa kanya. Masyado siyang hinahamon ni Beatrice at ng anak nito, kaya hindi siya magpapatalo, lalo na kung ang mahal niyang anak ang pinag-uusapan. Araw ng linggo kaya walang trabaho si Cheska. Naisipan niyang mamasyal kasama ang anak sa mall. Ang boss niya namang si Nick kahit linggo ay may inaasikaso. Gusto nga sana nito na samahan siya at si Vincent nang maikwento niya ang tungkol sa kanilang pamamasyal. Kaso nga lang, ay sinabi niya na asikasuhin na lang nito ang dapat na asikasuhin. Kaya naman nila at ni Vincent na sila lang. Kasalukuyan silang nasa loob ng isang store ng mga laruang kotse. Mula kasi pagkabata, ay hilig na ng anak niya na mag-ipon ng mga laruang ganon. Para bang koleksyon at mukhang gusto nito ng bago. Hinahayaan niya naman ang anak niya dahil dito ito sumasaya at hindi naman napapabayaan ang pag-aaral. Saglit niyang iniwan ang anak sa loob ng store dahil may tumawag sa kanya. Si Nick ang boss niya at kinakamusta ang bonding nilang mag-ina. Kinamusta rin siya nito pero nang kamustahin niya ang lalaki ay pareho lang sila ng sagot na ayos lamang sila. Matapos kausapin si Nick sa cellphone ay bumalik na siya sa loob. Pero hindi niya naman inaasahan ng makikita. May kausap lang naman na lalaki ang anak niya at sa lahat ng pwede ay si Darius pa talaga. Siya ba ang sinasabi mong mama mo? Siya nga po, sir. Ma, sige. Hindi niya pinatapos sa sasabihin ng anak dahil umuna na siya ng labas doon at sinabihan ng anak na sumunod na lamang. Habang si Darius ay hindi makapaniwala. Akala niya ay malikmata niya lang ang nakita niya na mag-ina sa eskwelahan ni Benedict. Ngunit totoo pala at ang babaeng nakatalikod na hindi niya makita ang muka ay si Cheska. Ngunit may anak na ito? Nakamukhang kamukha niya nung bata pa siya? May mga ideyang tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi malabo pero kailangan niya pa rin sigurong makumpirma, kaya sinundan niya ang mag-ina. Nang makalapit siya ay pinauna ni Cheska ang batang lalaki na nagpakilala sa kanya kanina na si Vincent. Natutuwa nga siya dahil pareho sila ng hilig. I want to ask something. Wala kang karapatan na tanungin ako ng kahit na ano at kung magtatanong ka man, ay hindi rin ang sagot na magugustuhan mo ang makukuha mo sa akin. Galit nitong ani. Yung kasama mo, anak mo ba siya? Sinabi niyang ikaw ang mama niya. Hindi ka naman siguro tanga para hindi pa mahalata yun. Gayong tinawag niya na akong mama. Ang ba? Hindi niya matuloy-tuloy ang sasabihin. Nauutal siya. Sumabay pa ang tawag sa kanyang cellphone na kailangan niyang sagutin. Saglit niyang dinukot ang cellphone sa bulsa. Ngunit yun ang nakuhang tsansa ni Cheska para lumayo ito. Masusundan niya pa sana ang mag-ina. Kaso lamang ay may bigla na lang dumaan na kumpul ng tao na pumigil sa kanya. Mahina na lang na napamura si Darius. Kaya pala kanina, nang kausap niya si Vincent, ay iba ang pakiramdam niya. Dahil posibleng nagkaanak din sila ni Cheska. Ngunit hindi nito sinabi sa kanya dahil ito at ang anak niya kay Beatrice na si Benedict ay magkaedad. Bigla siyang nabuhayan ng loob. Kung magkaedad ang dalawa at pumapasok pa sa iisang paaralan, ay hindi malabong magkaklase ang mga ito. Kaya sa Lunes, ay siya ang muling susundo sa anak na si Benedict. Kilala mo ba ang taong yun, ma? Mukha namang mabait si sir, kaya bakit parang iniiwasan niyo? Hindi rin naman mukhang masamang tao. Panay ang tanong kay Cheska ng anak niyang si Vincent. Nakahinga lang siya ng maluwag nang wala na sa paligid si Darius. Hindi naman siguro hahalughugin ng buong mall na iyon
para makita sila at marami namang tao. Hindi ka dapat nakikipag-usap kani-kanino kahit pa sabihin na lalaki ka. Pangaral niya sa anak. Sorry ma, nakakatuwa lang kasi na pareho kami ng hilig. Napahilot na lamang siya sa sentido. Natural lang siguro iyon, lalo pat mag-ama ang dalawa. Araw ng Lunes at na-late lamang ng ilang linggo, ngunit ginanap ang isang PTA meeting sa paaralan na pinapasukan ng anak niya. Marami lang talaga kasing ginagawa ang mga teachers sa South Greenville International School, kaya na-late ang pamiting na iyon. Nabanggit niya sa boss niyang sinik na attendan niya iyon, kaya sinamahan na siya nito. Tutal, wala naman itong meeting ng araw na iyon. Katulad na lang ng lagi niyang pagsama rito kapag may meeting ang lalaki. Kita ang labis na pagkagulat sa mata ni Darius nang makita siya na pumasok. Medyo late kasi sila ni Nick at ang inis naman sa mukha ni Beatrice. Kung ganun, ay ang mag-asawa pa lang umattend para sa anak nila. Ang sweet naman. Lingid sa kaalaman ni Cheska na nandoon si Darius, ngunit hindi para sa meeting, kundi para makita siya at muling makausap. Yung mag-uusap sila ng maayos at magkakalinawan. Kaya ang focus ni Darius ay wala sa guro na nasa harapan, kundi na kay Cheska. Nakausap ang lalaking kasama nito. Hindi niya maiwasan ang mag-init ang dugo niya, lalo pa na nakikita niya na mukhang close na close ang dalawa sa isa't isa. Parang gusto niyang lapitan ang dalawa at paghiwalayin. Dito niya pa talaga pinapasok ang anak niya. Your poor ex. Bulong ni Beatrice na nasa tabi niya, pero mabilis itong natahimik dahil sinamaan niya ito ng tingin at nag-focus na sila sa meeting. Nagbotohan ang magiging presidente ng classroom. May nag-nominate kay Cheska at mayroon din kay Beatrice. Naatasan ng magsalita mga ito sa unahan. Basta po kung ako ang mapipili niyo, ay gagawin ko ang aking makakaya upang magampanan ang aking tungkulin ng tapat at maayos na pag-uusapan ang kung anumang magiging problema. Tila ba may pinaparinggan ito? Samantala si Beatrice ay puro tungkol sa gagawing donation at ipapatayo sa school na hindi nagustuhan ng mga magulang. Kaya si Cheska ang nanalo, kaya masaya ang kasama nitong lalaki. Masaya rin naman siya, habang si Beatrice na bumalik sa tabi niya ay inis na inis. Natapos ang PTA meeting na may officers na ng mga magulang sa room na yon. Mama, ang galing mo! Nilapitan ni Vincent ang ina nito at kinongratulate. Habang nagaganap kasi ang voting, ay nanonood ang mga ito sa labas. Ako pa ba anak? Sabi naman ni Cheska at ginulo ang buhok ng anak. Ngunit ang ngiti na nakapaskil sa mukha ni Cheska ay mabilis na nawala nang lumapit sa kanila si Darius. Kaya pinakisuyuan niya ang boss niya na si Nick na umuna na mga ito sa sasakyan. Congratulations! Pagbati nito. Bakit mo ako kinokongratulate kung ang asawa mo ang natalo ko? Biglang sumeryoso ang mukha ni Darius. Ito pa talaga ang may gana na ganunin siya? Nararamdaman ko, Cheska, mula nang magkita kami kahapon at kinausap kita na hindi mo ako sinagot at tinakbuhan, ay alam ko na. Gusto ko na manggaling mismo sa'yo. Nagkaanak din ba tayo? Lukso ng dugo ang naramdaman nito, ngunit hindi sapat iyon upang hayaan niya na lang ito na makigulo sa buhay nila. Para sa ikakatahimik ko at wala na akong tinatago. Oo, nagkaanak tayo. At siya yon, si Vincent, ang nakausap mo kahapon at ang bata kanina. Ngunit hindi ibig sabihin na sinabi ko na sa'yo ay magpapakaama ka na sa kanya dahil kaya ko naman. Maging mabuting ama ka na lang sa anak ninyo ni Beatrice. Aniya saka ito tinalikuran. Hinabol siya ni Darius at nahawakan ang kamay niya. Ngunit mabilis niya itong nabawi at basta na lang iniwan ng lalaki. Narinig niya pang tinawag ito ng mag-ina. Nasa isang restaurant sila. Libre ng boss niyang si Nick. Pansin niyang kanina pa ito parang may gustong itanong sa kanya. Kaya nang magpaalam si Vincent na magbabanyo ay inutusan niya na ito na sabihin ko ano ang nais nitong sabihin o itanong sa kanya. Yung lalaki kanina, si Darius Hidalgo yun. Bakit kilala mo siya? Napabuntong hininga na lamang siya. Malaki ang tiwala niya kay Nick dahil kahit boss niya pa ito, ay kaibigan na rin ang turing niya dito. Siya ang ama ni Vincent.
pag-amin niya. Noong una ay hindi ito agad nakahuma. Pero nang makabawi sa kanya, nag-react sa kanyang sinabi. Bakit hindi mo agad sinabi? Di sana nasapak ko na. Kasal na pala sila ng babaeng nabuntis niya. Habang ikaw ay mag-isang binubuhay ang anak niyong dalawa. Napapailing pa nitong sabi, na parang may mabigat na galit kay Darius. Kahit sino naman ay magagalit. Ngayon lang niya pinagpapasalamat na natatagalan sa banyo ang anak. Dahil napapatagal ang pag-uusap nila ng sirnik niya. Gusto mo ba ilipat ng eskwelahan si Vincent? Kaklase niya ang kapatid niya sa ama. Umiling siya. Hindi ako dapat na matakot kung gagawin ko yun. Ay lalabas na parang natatakot ako sa kanila at hindi ako yun. Ngunit kung kakantiin nila ang anak ko, ay sila ang dapat na matakot. Napangiti na lang si Nick sa kanyang sinabi. Basta, suportado lang kita at lagi ako nandito sa likod mo. Kaya ko kayong protektahan na mag-ina. Ngumiti din siya sa lalaki. Bakit mo kinakausap kanina si Cheska? Bakit mo kinakausap ang ex mo? Sagutin mo ako, Darius, dahil asawa mo ko. Simula nang makauwi sila, hindi na siya tinigilan pa ni Beatrice. Mabuti na lang talaga at nasa kwarto na nito ang anak nila. Ano? Masaya ka? Masaya ka nakaklase ng anak natin ang anak ng babaeng yon, ha? Ano? Nagkakaroon ka na naman ng pag-asa? Darius, asawa mo na ako at may anak na tayo. Yan ang itatak mo sa utak mo. Dagdag pa ni Beatrice na hindi na tumigil pa sa kakakuda, kaya rinding-rindi na siya. Ngunit sa mga sumunod na sinabi niya, ay mabilis itong napatahimik. Sinabi niya sa akin, she told me, na anak ko rin ang batang yun. Nagkaanak din kaming dalawa, kaya ang sinasabi mong anak niya ay anak ko rin. May kapatid si Benedict sa akin. May diin niyang sabi kay Beatrice, saka mahina na lang na natawa. At naniniwala ka naman. Paano kung niloloko ka lang niya? Gusto niya lang mapaniwala ka at masira ang masayang pamilya natin. Paano, ha? Galit na galit ng mga tanong ni Beatrice sa kanya. Siya naman ang natawa sa sinabi nito. Ako nga ang nagloko noon, kahit pa sabihin na aksidente lang nangyari sa atin. Kaya nabuo si Benedict. At anong sinasabi mong pamilya na masaya? Si Benedict lang dahilan kaya kita pinakikisamahan. Pero hindi kita mahal. Dahil hanggang ngayon, si Cheska pa rin ang mahal ko. At ngayong nalaman ko na may anak din kami, ay maaari na kitang iwanan. Si Benedict, pwede ko siyang isama dahil sa nakikita ko'y wala ka rin namang pake sa bata. Ginagamit mo lang siya para manatili ako sa'yo. Tila babaliw na napailing-iling si Beatrice. Hindi, Darius. May nobyo na ang babaeng yon. Yung kasama niya, wala na kayong pag-asa. Akin ka lang. Darius, bumalik ka dito. Pagtawag pa ni Beatrice kay Darius, kaya lang ay nagtuloy-tuloy na ito sa pag-alis. Naiwan tuloy si Beatrice na hindi alam ang gagawin. Oo nga't nagkaanak ito at nabuntis nito si Cheska. Pero bakit hindi na lang nanahimik ang babae ng paghabang buhay at tinago ang tungkol sa anak ng dalawa? Inis na inis siya, ngunit hindi niya hahayaan na mawala si Darius sa kanya at handa siyang gawin ang lahat upang hindi iyon mangyari. Kahit nalabis na gumugulo sa kanyang isipan si Cheska at ang anak nila, ay nagawa pa rin ni Darius na umattend ng meeting. Pero hindi naman niya inaasahan ang mga taong nakamiting niya. Walang iba kundi ang kasama ni Cheska na umattend ng PTA meeting. Kung ganoon, tulad niya ay CEO din pala ang lalaki. Maya-maya pa ay tinawag nito si Cheska. Nabatid din niyang wala siyang dapat na ikaselos dahil mag-boss at sekretary lang pala ang dalawa. Ngunit nasisigurado niya nga ba iyon? Huwag mong ipokus ang atensyon mo sa kanya, Sudalgo. Ako ang kamiting mo rito. Naiinis siya sa aura ng lalaking kaharap. Kung pwede nga lang makatikim sa kanyang Del Rosario na ito. Kung hindi mo alam, ay may anak kaming dalawa ng sekretarya mo. Aniya sa lalaki na hindi naman nagulat pa. Pero ang pinagtataka niya lang ay bakit alam nito. Siguro ay naikwento ni Cheska. Ganoon na nga ba ka-close ang dalawa? Sige, maiwan ko muna kayong dalawa. Baka may kailangan ding sabihin sa'yo si Cheska. Bago sila nito iwan muna, para silang dalawa ni Cheska ang mag-usap. Naiinis nga siya at tinawag nitong Cheska si Cheska at hindi ang apelyido o Miss Secretary. Loud and proud yan. Ako ang nagpalaki sa bata at kung tutuusin ay si Milya mo lang ang ambag mo. Inis na sabi sa kanya ni Cheska
Naiinis ba ito sa ginawa niyang pambabastos sa boss nito? Kaya ganun? Dahil hindi mo sinabi sa akin. Sabi niya naman dito, pero mahina lang na tumawa ang babae. Sa totoo lang ay naiinis si Cheska sa lalaking kaharap. Naiintindihan niya naman kung bakit siya iniwan ni Nick dito. At yun ay upang makapag-usap sila ni Darius at masabi niya rito ang gusto niyang sabihin. Dahil may fiancé ka na pala at nabuntis mo rin. Aniya, kahit na ang totoo, ay huli niya na ring nalaman. Gusto kong malaman niya na anak ko siya. Anito sa kanya nang tinalikuran niya na ito, kaya mabilis siyang napaharap sa lalaki at tinawanan lamang ang sinabi nito. Ano ka mo? Para sa kaalaman mo, ay hindi siya naghahanap ng ama. Si Nick, naliligaw siya sa akin. Mas gusto ko pang siyang magpakaama kay Vincent kaysa ikaw. May diin niyang sabi kay Darius. Muli niyang binalak na iwan ito sa resto dahil si Nick ay naghihintay na sa labas. Ngunit hinawakan ni Darius ang braso niya. Ngunit kung gaano kabilis nitong nahawakan ang braso niya, ay ganoon kabilis niya ring natanggal ang pagkakahawak nito. Ipinaalam ko lang sa'yo, pero bukod dun, ay wala na akong balak na mangyari. Naiintindihan mo ba? Pagpapamukha niya kay Darius, saka ito dali-daling iniwan. Mabuti na lang talaga at pagkalabas ng resto na yun, ay nandoon na ang sasakyan, kaya dali-dali siyang sumakay. Binilisan naman ni Sir Nick niya ang pagdadrive. Kamusta ang pag-uusap niyo? Gusto niyang makilala siya ng anak namin bilang ama nito. Pumayag ka? Mabilis siyang umiling. Siyempre hindi. Matatag niyang sagot. Basta ako ay suportado kita, pero wag naman sanang makakasakit sa iyo mga ginagawa mo. Ani na lang sa kanya ni Nick, kaya ngumiti na lamang si Cheska. Hindi nagawang sundan ni Darius si Cheska at ang kasama nito. Ngunit alam naman niya kung saan ang Del Rosario's company, kaya alam niya kung saan pupunta. Hindi niya lang talaga matanggap ang sinabi ni Cheska, na ang tanging nais lamang nito ay ipaalam sa kanya. Bakit pa nito sinabi sa kanya kung hindi lang din siya bibigyan ng karapatan sa anak niya? Mom, ano bang sinasabi mo? Ipinapaliwanag ni Beatrice sa anak na magkakaroon na ito ng kahati sa atensyon sa ama. Ang daddy mo, hindi lang ikaw ang anak niya. That's why we should do something para mawala ang isa pa niyang anak son. Kunwari ay hindi alam ang gagawin. Paawa effect pa ito sa anak na hindi rin alam kung paano aaluin ang ina. What? Sino? Sino pong anak ni Daddy? Tanong ni Benedict sa pagalit na paraan. Hindi makapaniwala na may iba pang anak ang daddy niya. Your classmate, si Vincent. Ang mommy niya ay ang ex ng daddy mo. At ang daddy mo ay daddy niya rin. Magkapatid kayong dalawa. Ngayon ko lang din nalaman, anak. Pagpapaawa effect pa ni Beatrice. Sa totoo lang, kahit na nakikita ni Benedict na kung minsan ay walang pakialam sa kanyang ina, ay mahal na mahal pa rin niya ito. Kaya niyakap siya ni Benedict. Now I understand kung bakit kausap ni Dad ang mami niya last time. At nung una ko pa lang siyang nakilala, ay hindi na maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Kapatid ko pala siya sa ama at magiging kahati ko kay Dad. Tumango si Beatrice, saka hinaplos ang mukha ng anak. But, ikaw ang legal na anak. Siya ay anak lamang sa labas ng daddy mo. Sa akin kasalang daddy mo, pero gusto niyang makasama rin ang anak niyang yun. Kitang-kita ni Beatrice kung paano nagdilim ang mukha ng anak niya, kaya napangiti na lamang siya. Kinabukasan ay hinatid ni Beatrice ang anak sa eskwelahan. Inaasahan niyang may muli itong gagawin laban kay Vincent. Nangako rin ito sa kanya, natutulungan siya nito, kaya napapangiti na lamang si Beatrice. Talagang maaasahan niya si Benedict, kahit pa sabihing mas mahal nito si Darius kaysa sa kanya. Pero yun nga ang mas maganda, hindi ba? Para walang makahalata sa sekreto na tinatago niya. Hey, saan niyo dadalhin si Vincent? Natatakot na tanong ni Maureen. Wala itong magawa dahil napapalibutan silang dalawa ng ilang kalalakihan na higher level sa kanila. Sa tingin niya ay mga grade 9 ang mga ito, habang sila ay grade 7 pa lamang, kahit pa sabihing sa hubog ng katawan ni Vincent, ay hindi na ito mukhang grade 7. Huwag ka nang makialam dito, miss, kung ayaw mong madamay. Sige Maureen, umalis ka na. Utos sa kanya ni Vincent dahil ayaw siya nitong madamay. Dali-dali naman siyang tumakbo para magsumbong sa kanilang guro. Nag-recess kasi sila,
Tapos may bigla na lamang humila sa kanila ni Vincent. Ma'am, please, tulungan niyo po ako. Si Vincent po kasi mukhang pagtutulungan ng mga grade 9 students. Please po, kawawa naman po siya. Naiiyak na nitong sabi. Naalarma naman ang guro at tinawagan agad ang security ng paaralan. Dinala niya ang mga ito kung saan sila hinila ni Vincent kanina. Doon nila nakita si Vincent na nakahiga na sa lupa at puro pasa. Sumuka din ito ng kaunting dugo dahil sa tinamong bugbog. Kung mag-isa lamang ang kalaban, ay kakayanin naman ito. Kaso nga lamang ay napagtulungan ito. Agad na tumawag ang teacher ng ambulansya dahil sa labis sa pagkataranta. Habang siyang naatasan nito na tawagan ng mommy ni Vincent na hindi niya naman alam kung paano sasabihin ang lahat. May mga inaayos lamang na papeles si Cheska nang makatanggap siya ng tawag mula sa isang unknown number. Hindi niya hilig sumagot ng mga ganon, pero baka importante kaya sinagot niya. Sino to? Hello po tita, ako po si Maureen, kaklase ko ang anak niyo. Nabugbog po siya, punta na lang po kayo dito sa ospital. Napatayo siya kaya napatingin sa kanyang Sir Nick. Kaya wala na siyang ibang choice kundi sabihin dito ang nangyari. Kaya dali-dali silang umalis sa kumpanya nito. Sino ang gumawa sa anak ko nito? Nagamot na ang mga sugat at pasa sa katawan ni Vincent. Ngunit nakahiga pa rin ito sa ospital at wala pa ring malay. Kaya inilabas na rin ni Cheska ang mga nadarama niyang galit. Tita, I'm sorry po kung hindi ko po siya natulungan. Pero mga grade 9 students po. Hindi ko nga po sila kilala, kaya hindi ko po alam kung bakit nila nagawa iyon kay Vincent. Paliwanag sa kanya ni Maureen na tila ba maiiyak dahil awang-awa sa kaibigan. Wala kang kasalanan, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang may kasalanan dito ay kung anong nag-utos sa mga yon na ganituhin ang anak ko. Paliwanag ni Cheska kay Maureen at iniwan na muna ito sa loob ng silid ng kanyang anak. Sa kanyang paglabas ay sumunod si Nick. Sino sa tingin mo? Napakuyom ang kamao niya. 2 tao lang, kung hindi si Beatrice ay ang anak niya. Sila lang naman ang pwedeng magalit sa anak ko. Lalo na kung alam na nila ang totoo, na anak din ni Darius si Vincent. Paliwanag niya sa lalaki. May sasabihin pa sana ito, kaso nga lang ay biglang dumating ang guro na kagagaling lamang sa eskwelahan matapos imbestigahan ang lahat. Umamin na ba ang mga estudyanteng yon kung sinong nag-utos sa kanila? Umiling ang guro. Pasensya na po, misis, pero ayaw po nilang umamin at inaako po ang lahat. Sinasabi rin nilang trip lamang nila. Hindi na nakapagtimpi pa si Cheska. Samahan niyo ko at ako ang kakausap sa mga batang yon. Tumingin ito kay Nick. Ikaw na munang bahala sa anak ko. Kung sakaling magising siya, ay sabihin mong may inaasikaso lamang ako. Aniya sa lalaki na tumango lamang. Pansin ni Cheska na parang natatakot ang guro na kasabay niyang maglakad. Pero wala doon ang tuon niya. Gusto niyang mapaamin ng mga batang yun na walang awang sinaktan ng anak niya. Mabuti na lang talaga at pagdating nila sa eskwelahan, ay paulit-ulit pa rin na tinatanong ang 5 estudyante. Kahit pa yan ang magtanong sa amin, ay wala kaming sasabihin, kundi ang sinabi din namin kanina. Hahaha. Tumatawang sabi ng isa. Kaya pinakiusapan niya ang guro at ang principal na kung pupwede ay iwanan muna sila dahil kanyang kakausapin ng mga ito. Kilala niyo naman siguro ko. Ani Cheska, pero hindi siya pinapansin ng mga ito at kung ano-ano lang sinasabi. Kaya tuluyan na siyang naubusan ng pasensya. Kung hindi niyo sasabihin sa akin at kung hindi kayo aamin, ay mapipilitan akong gumawa ng hakbang na hindi niyo magugustuhan. Wala pa kayo sa tamang edad, kaya sa DSWD muna ang punta ninyo. Hindi niyo naman siguro gusto yon, kaya magsalita na kayo habang nagagawa ko pang magpasensya. Napalunok ang isa. Sorry po pero ayaw po namin malayo sa mga magulang namin. Madali naman pala kayong kausap. Ngayon, sabihin niyo na sa akin, sinong nag-utos sa inyo? Nagtinginan muna ang mga ito bago nagsalita at umamin ng isa. Si Benedict Sudalgo po. Ang batang yun, binayaran kami para gawin yun sa anak nyo. Pasensya na po talaga, ma'am. Handa po kaming magsalita. Natatakot at paiyak ng sabi ng isa. Kaya mas lalo lamang kumulo ang dugo niya. Sinasabi na nga ba niya? Siguro'y alam na ng bata na anak din ng ama nito si Vincent.
Kaya ganoon na lamang ang galit at nagutos pa sa iba para lamang masaktan ang kapatid sa ama. Agad na pinatawag sa eskwelahan si Beatrice. Maging si Darius ay pinapunta rin ng school principal. Kaya pare-pareho silang nasa principal's office. Maging ang mga bumugbog sa anak niya ay naroon din para sa isang usapan. Si Benedict po ang nag-utos sa amin na bugbugin ng Vincent na yon, sabi ng isa. Kaya mabilis na napatayo si Beatrice at dinuro ang grade 9. Hindi yan magagawa ng anak ko. Hindi yan kayang gawin ng anak ko. Pagtatanggol ni Beatrice sa anak nito. Kaya si Cheska naman ay tumayo. Sa tingin mo ba ay magagawa nilang magsinungaling pagdating sa ganitong bagay, ha? Ang anak ko ay nasa ospital dahil sa inutos ng magaling mong anak. Aniya, nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Darius. Saka nito masamang tinignan ng asawa. May kinalaman ka ba dito? Inutusan mo ba ang bata na mag-utos sa iba, ha? Galit nitong sabi sa babae. Of course not. Malamang ay binayaran lang ni Cheska ang mga yan. Natawa na lamang siya sa sinabi ni Beatrice. Hindi ba't single mom lang ako? At hindi tulad nyo na mayaman? Kaya bakit ako magbabayad para lang umamin ng isa ng katotohanan? Tanga ka ba talaga? Calm down, parents. Singit ng prinsipal. I'm sorry, Mrs. Hidalgo, pero lahat sila ay parehong sinasabi kung sinong nag-utos sa kanila at nakikita namin na nagsasabi sila ng totoo. Kaya mapipilitan kami na isuspende muna ang anak nyo sa paaralang ito dahil sa ginawa niya, pero pag-uusapan pa kung gaano katagal. Ani principal, kaya si Beatrice ay napailing-iling na lamang. Nagpaalam siya na aalis dahil kailangan niya pambalikan ng anak sa ospital. Sinundan naman siya ni Beatrice na hinawakan ng braso niya, pero sa ginawa nito ay malakas niya itong sinampal. Kulang pa yan para sa sinapit ng anak ko sa inyo ng anak mo. House Vincent, kamusta ang anak natin? Sa ospital, pupunta ko. Ani Darius na hindi agad nakalabas dahil kinausap pa ng prinsipal ng paaralan. Ang maipapayo ko lang sa'yo ay pagsabihan mo yung asawa at anak mo. Sa kanya tinalikuran ng mag-asawa. Ang anak niya ang kailangan niyang unahin at hindi ang mga walang kwentang tao na tulad ng mga ito. Mariing hawak-hawak ni Darius ang braso ni Beatrice na dinala niya sa sasakyan. Kailangan niya itong makausap, maging ang anak nila na si Benedict. Nasa bahay na ito kaya uuwi na sila. Huwag mong sabihin sa akin na naniniwala ka sa kanila. Pero bakit nga ba hindi? Baka ito pang gawin mong dahilan para makipaghiwalay ka sa akin. Sabi sa kanya ni Beatrice. Shut up, Beatrice. Hindi ako makapaniwala na pati isang bata ay idadamay mo sa kasamaan mo. At pati si Benedict, anong klase kang ina? Tinuturuan mong maging masamang tao ang anak mo. Dagdag pa niya kay Beatrice. Dahil sa bilis ng kanyang pagmamaneho, ay madali silang nakarating sa kanilang bahay. Nauna siyang bumaba ng sasakyan at hindi na hinintay pa si Beatrice dahil kakausapin niya si Benedict. Tuwang-tuwa ang bata dahil akala nito ay maaga siyang umuwi para rito at yayakapin sana siya. Ngunit nakatanggap ito ng sigaw mula sa kanya. Bakit mo ginawa yon? Galit na galit niyang tanong na nakapagpatahimik dito. Sa kanya napansin na tumingin ito kay Beatrice. Kaya alam na ni Darius na nagkakaintindihan ng mag-ina. Dahil ayaw ko may maging kahati sa iyo, Dad. I'm your only son. Kaya anong gusto mo? Mawala si Vincent? Hindi niya inaasahan ang isasagot ng anak. Oo, para ako lang. Kaya hindi na niya napigilan pa ang sarili na masaktan si Benedict dahil sa ginawa nito. I hate you, Dad! Galit na sabi ni Benedict sa kanya at agad na tinungo ang kwarto nito. Hindi niya alam kung bakit pero tila bigla siyang nawala ng amor sa bata. Marahil ay dahil sa ginawa nito. Sinaktan mo ang anak natin, Darius, para sa anak mo sa babaeng yun. Galit sa kanya si Beatrice pero parang nagkukunwari lamang ito. Marahil ay napansin lang na nawawala na siya ng amor sa anak nilang dalawa. Kaya iniwan niya na lamang ito para tumungo sa ospital kung saan naroon ang anak nila na Cheska. Tinanong niya iyon sa principal kanina. Halos paliparin na nga niya ang kotse, makarating lamang doon. Ipinagtanong niya agad kung saan ang silid ng anak. Pero hindi niya inaasahan na makikita. Sa hallway ay nakita niya si Cheska na nakayakap sa boss nitong si Nick. At tila ba umiiyak ang babae, kaya inaalo ito ng lalaki.
Bigla siyang nanghina. Hindi maigalaw ang mga paa at hindi magawang lumapit. Hanggang sa pumasok na mga ito sa silid. Kaya gumalaw na siya. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag sa bata kung bakit naroon siya. Gayong ang alam nito ay anak niya si Benedict at hindi nito alam na anak niya rin ito. Kaya ang tangi na lamang niyang nagawa ay sumilip sa siwang ng pinto. Gising na si Vincent kaya masaya si Cheska na nakayakap sa anak. Habang siya'y gusto rin nalapitan ng mga ito. Kaso lamang ay natatakot siya. Natatakot siya na sarili niya ring anak ang may kagagawan kung bakit naroon ang isa pa niyang anak. Gusto niya tuloy murahin ang sarili. Siya ang may kasalanan ng lahat. Naglakad-lakad muna siya sa labas ng silid ng anak hanggang sa may makakilala sa kanya. Darius Hidalgo? Tanong nito. Ako nga, bakit mo ako kilala? Balik niyang tanong. Mabuti pa't huwag tayo ditong mag-usap. Kaya sa cafeteria sila ng ospital nag-usap. Napakaswerte ni Benedict na may kinilala siyang tatay na katulad mo at mahal na mahal mo siya. Pagsisimula nito sa usapan. What are you talking about? Siyempre, ako ang kikilalanin niyang ama at mamahalin ko siya dahil anak ko ang bata. Seryoso niyang ani. Kung hindi lang sana ako naging duwag at sinabi ko sa iyo agad ang totoo, ay matagal ko na sanang nakasama ang aking anak. Labis na labis siya'y naguguluhan sa sinasabi ng lalaki. Kaya napapaisip siya kung niloloko lamang ba siya nito. Siguradong naguguluhan ka sa mga sinasabi ko ngayon sa'yo. Pero hindi mo anak si Benedict. Anak namin siya ni Beatrice. At noon ay magaling lang talaga si Beatrice na napalabas niyang may nangyari talaga sa inyong dalawa. Pero ako ang nakabuntis sa kanya. Ako ang ama ng bata. Natakot lamang ako sa banta ni Beatrice na kung sasabihin ko ang totoo ay ipapalaglag niya ang anak naming dalawa. Kaya hindi na ako nagsalita pa. At sa nakikita ko ay masaya naman ang anak ko na ikaw ang tinuturing niyang ama. Pero hindi ko na kaya pa. Gusto ko na siyang makasama. Walang masabi si Darius. Hindi niya alam kung ano ang dapat na sabihin. Pero nang ipa-DNA test ko ay lumalabas na ako ang ama. Magaling si Beatrice, kaya siguradong may ginawa siya nang hindi mo nalalaman. Napakuyom ng kamao si Darius. Wala na akong pakialam pa kay Beatrice. Ang gusto ko'y makasama ang anak namin. Matutulungan mo ba ako? Tumango siya kaya labis na natuwa ang kausap. Sinabi niya na bukas na lamang. Pumayag naman ito kaya bumalik na siya sa silid kung saan naroroon ang anak na si Vincent, ang nag-iisa at tunay niyang anak. Hindi siya makapaniwala na nagpalaki siya ng anak ng iba, habang ang tunay niyang anak ay hindi man lang niya nagabayan. Hindi gaya kanina na nakasilip lamang siya. Ngayon ay pumasok na siya. Ano pong ginagawa niyo rito? Tanong sa kanya ng anak na si Vincent. Ito lamang ang nasa loob dahil ang ina ay nasa loob ng CR, habang ang boss ng mama nito ay lumabas dahil may pinapabili lang si Cheska. Son. Yun na lamang ang tanging nasabi ni Darius, habang naluluhang nakatingin sa kanyang nag-iisang totoong anak. Son, hindi po ba si Benedict ang anak ninyo? Daddy kayo ni Benedict. Naguguluhan na saad nito. Sakto naman na lumabas si Cheska sa banyo, na bahagya pang nagulat sa kanyang presensya. Ngunit nang makabawi, ay agad na tinanong siya ng paggalit. Anong ginagawa mo dito? Cheska, please, hayaan mo. Hindi na niya natapos pa ang sasabihin dahil kay Cheska, na agad siyang pinatigil sa kung ano man ang nais niyang sabihin rito. Hayaan na ano? Hayaan na ikaw naman ang mananakit sa anak ko? Pagkatapos siyang saktan ng mag-ina mo? Hindi, kaya umalis ka na. Lumayas ka rito. Pagpapaalis nito sa kanya. Ma, pwede naman kayong mag-usap ng maayos. Baka hihingi lamang ng tawad si Sir sa nagawa ng anak niya. Gustong maluha ni Darius dahil sa mga lumalabas na salita mula sa bibig ng anak. Pansin niya rin na si Cheska ay pinipigilan lamang ang sarili nito na maiyak upang hindi sila maging emosyonal na lahat. Cheska, please, hayaan mo kong sabihin sa kanya ang dapat niyang malaman. Nakikiusap ng sabi ni Darius. Ano ho ba ang kailangan kong malaman? Kaya kayo nagtatalo na dalawa. Sabihin mo na lang po sa akin. Utos sa kanya ni Vincent. Ang anak na nila ang nagsabi, kaya wala nang choice pa si Darius kundi ang sundin ito. Ako ang papa mo.
Aniya habang nakaharap na kay Vincent na hindi agad nakapagsalita dahil sa labis na pagkabigla sa nalaman nito mula sa kanya. Tumingin ito kay Cheska. Totoo ba ang sinasabi niya, Mama? Tanong nito sa ina. Nang hindi sumagot agad si Cheska, ay inulit nito ang tanong. Totoo po ba, Mama, na si Sir ang papa ko? Parehas kami ni Benedict ng ama? Ipapaliwanag niya na sana ang tungkol kay Benedict na hindi ito ang tunay na anak, kaso nga lang ay tuluyan ang nawala ng pasensya si Cheska. Umalis ka na nga rito, hindi ka namin kailangan, alis! Itinutulak siya nito pero wala itong lakas habang ang anak nila ay nakatingin lamang sa kanilang dalawa. Please, let me stay. Gusto ko kayong makasama ng anak natin. Akala niya sa pamamagitan nun ay makukumbinsa na niya si Cheska, ngunit hindi. Kami ba? Gusto namin? Hindi. Kaya umalis ka na at bumalik ka na sa mag-ina mo. Nang nasa labas na siya ng pinto, ay hindi na nito hinintay pa kung anong sasabihin niya dahil sinarado na nito ang pintuan. Paulit-ulit siyang kumatok, ngunit hindi na siya pinagbuksan pa ni Cheska. Lingid sa kanyang kaalaman na nakasanda lamang ito sa nakasaradong pinto habang nakatingin rito ang anak. Hindi kayo iiyak kung hindi totoo. Kaya nga po siguro siya ang papa ko. Pero siya rin ang daddy ni Benedict. At alam ko ang pipiliin niya. Walang iba kundi ang anak na matagal na niyang kasama. Kaysa sa akin na ngayon lang siya nagpakilala. Labis na nasaktan si Cheska sa mga salitang binitawan ng anak. Kaya lumapit na lamang siya dito at niyakap si Vincent. Pasensya na anak. Gustuhin ko man nabigyan ka ng buong pamilya na papa at mama. Pero kasal na ang papa mo at may anak na rin. Akala niya ay hindi maiintindihan ni Vincent. Ngunit naiintindihan pala siya ng anak. Sapat ka na sa akin, ma. Ayos na rin dahil nakilala ko na ang papa ko. Mas lalo tuloy siyang napaluha. Napakaswerte niya sa anak na si Vincent. Bumalik si Darius sa bahay. Siguro ay nakonsensya ka na sa ginawa mo sa anak natin. Makapalang mukha na sabi ni Beatrice sa kanya. Kung meron man dapat na makonsensya dito, ay ikaw yun. Ikaw lang at wala nang iba. Napalunok si Beatrice dahil sa mga sinabi niya. Ano bang sinasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Kung sa ilang taon na yun ay naloko mo ko, ngayon ay hindi mo na ako maluloko. Dahil alam ko na ang totoo. Hindi ko anak si Benedict. Anak mo siya sa ibang lalaki. Hindi ako nakabuntis sa'yo. Galit na galit niyang sigaw kay Beatrice. Kanino mo naman nalaman yan? Sinisiraan lang ako nun sa'yo. Malamang. Matagal ka nang sira sa akin. Walang emosyon niyang sabi sa babae. Maya-maya pa ay napababa na si Benedict. Dad, I'm sorry. I know it's my fault. Kaya mo rin ako nasaktan. Siguro ay naturuan na ito ng ina. Benedict, doon ka na muna sa kwarto mo. Mag-uusap lang kami ng papa mo. Utos ni Beatrice sa bata. Nasusundin sana nito, kaso lamang ay pinigilan niya. No, stay. May kailangan kang malaman. Darius, fuck! Naniniwala ka talaga? After all these years, ha? Ngayon ka pa talaga nagduda? O gusto mo lang talaga kaming iwanan na para makasama mo na sila? Kasi yun lang nakikita kong dahilan, kaya mo to ginagawa. I'm not your real father. Hindi ako ang tunay mong ama. At ang ama mo ay gustong-gusto ka na niyang makasama. Napamura na lamang si Beatrice dahil sa sinabi niya. Dad. Nauutal na sabi ni Benedict habang papalapit sa kanya. At nang nasa harapan niya, ay doon na ito nag-react ng ayos. Pero ikaw po ang tinuring ko na daddy ko, hindi ba? Kayo ang daddy ko. Wala nang iba para sa akin. Kung gusto niyo, ihingi ako ng tawad kay Vincent. Yes, please, Dad. Huwag niyo naman po akong ipamigay sa tunay kong ama. Nakikiusap nitong sabi sa kanya. I'm sorry, pero gusto kang makasama ng totoo mong ama. At wala ring magandang magiging impluensya sa iyo ang mommy mo. At ako, kailangan ako ng tunay kong anak. Ang anak na habang ginagabayan kita, ay ito naman ang hindi ko nagabayan. Paliwanag niya kay Benedict. Saglit niyang tinungo ang silid sa itaas upang kunin doon ang divorce papers at papirmahan kay Beatrice. Ayaw nga nito na pumirma, pero mabuti na lang at natakot niya at sumuko rin. Si Benedict ay susunduin ng ama niya rito, at ikaw. Tinuro niya si Beatrice. Gusto ko pagbalik ko ay wala ka na.
At muli siyang umalis ng bahay. Muli siyang tutungo sa ospital upang patuloy na suyuin ang mag-ina niya. At para na rin makabawi sa anak na si Vincent. Lalo na sa mga taong nasayang na hindi nila nakasama ang isa't isa. Pero sa ngayon ay hindi na siya makakapayag pa na hindi makasama ang mga ito. Pwede na naman daw lumabas ng ospital si Vincent. Kaya iuwi na niya ang anak at hindi na muna papapasukin sa school dahil kailangan pa nitong magpagaling. Pero hindi niya naman lubos akalain na aabot hanggang doon si Darius at nagpresenta pa ito na ihahatid sila sa kanilang tahanan. Ano pa bang aasahan niya? Halos hindi na nga ito umaalis doon. Kaso nga lang ay naroon din si Nick na nagpresenta rin kaya kailangan niyang mamili sa dalawa. Kay Nick kami sasakay. Simpleng sabi niya kay Darius na akala niya ipagpipilitan pa nito na dito sila sumakay ngunit hindi. Sa katunayan ay hinatid pa sila nito sa may parking lot. Ayusin mo ang pagdadrive. Ayokong mapahamak ang mag-ina ko dahil sa kapabayaan mo. Bili ni Darius kay Nick na pinatulan naman ito. Hindi mo na kailangan pang sabihin dahil yun ang aking gagawin. Saka ito nag-drive na paalis. Ang anak niya ngang si Vincent ay napalingon pa sa ama. Anak, may problema? Tanong niya kay Vincent, pero umiling lamang ito. Kahit na hindi kumbinsido, ay hinayaan na lamang niya ang anak, kaysa makulitan pa ito sa kanya. Wala namang traffic, kaya mabilis silang nakarating sa kanilang bahay. Salamat. Anya kay Nick. Sila na lamang ang nasa sala dahil si Vincent ay nasa kwarto na nito at pinagpapahinga na niya. Nakikita mo naman siguro. Ang alin? Kunot ang noo na tanong niya dahil hindi niya talaga alam kung ano ba ang tinutukoy nito. Ang effort niya para maipakita sa iyo na gusto kanyang makasama at ang anak niyong dalawa. Teka nga, hindi ba't ayaw mo doon? Bakit ngayon ay pinagtutulakan mo ako kay Darius? Naguguluhan niya ang tanong kay Nick na mahina munang natawa bago nagpaliwanag na siguro'y dinaan muna sa pagtawa ang lahat bago ang pag-amin nito. Oo, inaamin kong gusto kita, Cheska, at handa akong maging ama sa anak mo kung kailangan. Kaso nga lang ay alam kong wala naman akong pag-asa dahil sa nakikita ko kay Vincent. At kahit hindi niya man sabihin sa'yo, ay gusto niyang magkaroon ng buong pamilya kasama ang ama niya. Nick, bakit mo ba sinasabi ang lahat ng to? Simple lang. Hindi naman pala ganun kagago ang ama ng anak mo. At sa tingin ko, ay isang maayos lamang na usapan at maayos niyo na ang lahat. Bakit hindi kayo mag-usap kahit para lamang sa anak niyo? Mabilis na nangamba si Cheska. Pero Nick, may asawa siya at anak. Ayaw ko na makasira ng pamilya. Pero, masaya ba siya sa pamilya niya? Lahat ay pwedeng mapag-usapan. Pagkatapos sabihin ng mga katagang iyon, ay umalis na ito. Laking pagtataka ni Cheska dahil kaaalis lamang ni Nick nang may kumatok. Akala niya nga ay bumalik ito, pero nang buksan niya ang pintuan, ay si Darius ang nakita niya na hindi niya alam kung paano nalaman ang bahay nila. Tila ba nababasa naman ito ang nasa isip niya, kaya may bigla na lamang itong sinabi. Pag ayaw may dahilan, pag gusto, palaging merong paraan. Kaya handa akong gawin ang lahat ng paraan para makasama ko lang kayo ng anak natin. Alam mo ba ang ginagawa mo? May asawa at anak ka, Darius. Ayoko na lumabas kaming mag-ina na masama sa paningin ng mga tao. Aniya kay Darius, natitig lamang sa kanya. At tila ba wala namang pakialam sa kanyang mga sinasabi. Hayaan mo muna kasi ako magpaliwanag. Hindi mo hinahayaan eh. Kung inaalala mo sila, ay wala ka nang dapat pang problemahin. Kumunot ang noo niya, pero mahina lang na natawa si Darius sa naging reaksyon niya. Saka ito muling naging seryoso, upang magpaliwanag ng maayos sa kanya. Si Benedict, hindi ko siya tunay na anak. Anak siya ni Beatrice sa ibang lalaki. Kailan ko lang din nalaman, kinuha na si Benedict ng ama nito. Habang si Beatrice ay pumirma na ng divorce papers, kaya hiwalay na kaming dalawa. Wala agad siyang nasabi. Kaya hayaan mo ko makabawi sa inyo, lalo na sa anak natin. Huwag mo naman sana akong ipagpalit sa Nick na yun. May sasabihin pa sana siya at kukontrahin ang mga sinabi nito na ipagpalit gayong hindi naman sila. Kaso nga lang,
ay lumabas ng kwarto ang anak nila at laking gulat nito nang makita ang ama doon. "Sir, Papa?" Muntik pa nitong matawag na Sir si Darius. Mabuti na lang at nakabawi ka agad. "Ako nga anak, dito na muna ako. Gusto ko kayong makasama ng mama mo. Ayos lang ba sa'yo?" Natitiyak niya kasing hindi papayag si Cheska, kaya ang anak na lang nila ang tinanong niya. "Ayos po sa akin, pero si Benedict." Biglang sumeryoso ang mukha nito sa huling tanong. "Wala kang dapat na alalahanin anak. Mamaya ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Ngayon ay magkwentuhan na muna tayo kung ano mga namiss ko sa ilang taon na hindi tayo magkasama." Napangiti na lamang si Vincent bago tuluyang lumapit sa ama na makapalang mukha na nakaupo at nakasandal sa sofa nila. Ano pa bang magagawa niya? Wala na siyang magagawa. Hindi na niya ito mapapaalis pa. Kaya naman naisip na lamang niyang magluto ng tanghalian nila. Nakakagutom rin kasi ang pagkukwentuhan para sa kanya. Iniwan na muna niya sa sala ang mag-ama at nang makarating sa kusina ay hindi niya maiwasang mapangiti. Parang natupad ang matagal na niyang pangarap at yun ay ang magkaroon ng ina at ama ang mahal niyang anak. Ang lalim ng iniisip mo. Muntik pa niyang mabitawan ng sansi dahil may bigla na lamang sumulpot sa kanyang likuran. Pagtingin niya ay si Darius lamang pala. "Anong kailangan mo?" Seryoso ang tanong niya, kaya umasa siya na seryoso din ang isasagot nito sa kanya. Ngunit hindi. "Wala na akong ibang kailangan, kundi kayo ng anak natin. Kaya sana ako rin ang kailanganin mo at hindi ang Nick na yon. Parehas lang naman kaming CEO, hindi ba? Kaya bakit hindi na lang ako?" Napaawang na lamang ang labi niya sa sinabi nito. Kaya binulungan siya ni Darius. "Don't part your lips. Baka bigla na lang kitang mahalikan at magkaroon na ng kapatid ang anak natin." Masaya silang naghapunan. Panay ang kwentuhan ng mag-ama niya habang siya'y tahimik lamang na nakikinig. Si Vincent talaga ang maraming kwento sa ama, kaya siya'y napapangiti na lamang. Nang matapos silang kumain, ay pumunta na ang mga ito sa sala dahil sabi niya ay doon na lamang nila ituloy ang kwentuhan dahil siya'y magliligpit pa. Mabuti na lang talaga at masunuri ng mag-ama. Habang nagpupunas tuloy siya ng mesa, ay hindi pa rin niya maiwasan ng mapangiti. Nang matapos maghugas ng pinggan, ay pumunta na siya sa sala. Naabutan niya roon ng mag-ama na masaya pa rin nagkukwentuhan, pero bigla na lamang inantok si Vincent, kaya nagpaalam ito na magpapahinga na. "Wala kayong TV, para man lang malibang kayo or para may pagkaabalahan pag wala kayong ginagawa." "Hindi na naman kailangan yon dahil madalas din kaming wala at ang anak mo ay ang hilig lang ay pag-aaral. Noon ngang nasa probinsya pa nga ay may telebisyon pero puro aral lang din ang inaatupag niya." Pagkukwento niya kay Darius. "Saan nga pala ako matutulog?" Pagtatanong nito sa kanya. "Dito sa sala." At itinuro niya ang sofa na kakasya naman ito. "What? Dito mo ako patutulugin?" Hindi makapaniwalang tanong nito. Kaya naman tinaasan niya ng kilay ang lalaki. "Bakit hindi ka payag? Saan mo gustong matulog kung ganun? Sa labas? Saka sabi mo hindi ba? Gagawin mo ang lahat." Bigla na lamang tumawa si Darius, kahit wala namang nakakatawa. "I'm just joking. Tinitesting ko lang naman kung gagana sa'yo." Napairap na lamang siya saka nagpunta sa kanyang silid para ikuha ito ng kumot at unan. "O ayan, sleep well and have sweet dreams." Papasok na sana siya sa silid niya. Kaso lamang ay nahawakan ng lalaki ang braso niya at hinarap siya rito. Saka siya hinagkan sa noo. "Good night." Wala siya agad na sabi, kaya nang bitawan siya nito, ay pumasok na siya sa kanyang silid. Narinig niya pa ang mahinang pagtawa ng lalaki. Ang lakas talaga ng tama. Ang galing-galing, pero syempre, hindi muna siya bibigay. Hahayaan niya muna ito na mahirapan kahit papaano. Kinabukasan ay nagising si Cheska dahil sa ingay sa labas ng kwarto. Kaya naman, mabilis siyang lumabas ng kanyang silid upang tignan kung ano ba yon. Si Darius pala at kausap nito si Nick. Anong ginagawa nito roon? Inaasar ba nito si Darius? Nakumpirma naman niya ang hinala nang tanungin siya ni Darius dahil napansin nito ang presensya niya. "Please tell me na nagbibiro lamang ang lalaking to. Hindi mo naman siya sasagutin, hindi ba?
Hindi magiging kayo, right? Tinignan niya si Nick na napapangiti lang, habang si Darius ay tila ba paiyak na at mauubusan na ng pag-asa. Darius, ano bang sinasabi mo? Si Nick ay... Ay ano, mahal mo na ba siya? Totoo bang sinasabi mo na sasagutin mo na siya? Kaya mo lang ba ako pinapayagan dito ay dahil sa anak natin? Please tell me, Hindi niya na pinatapos pa si Darius sa mga nais pang sabihin dahil lumalala na ang pagiging overacting nito. Pwede ba patapusin mo ko? Si Nick ay kaibigan ko lang. At umamin na siya sa akin na nagkagusto siya sa akin. Pero ang mas gusto niya ay magkaayos tayo nila Vincent at mabuo. CEO ka pa naman pero utu-utu ka. Malakas tuloy na napatawa si Nick at nagpaalam na aalis na bago makatikim ng suntok kay Darius na hiyang-hiya sa kanya. Natatawa pa rin si Cheska dahil kay Darius. Kung hindi nga lamang siya nito tinakot na hahalikan siya, ay hindi talaga siya titigil sa kakatawa. Dahil talagang nakakatawa naman ang lalaki. Kung ano-ano ang mga sinasabi kanina, hindi muna kasi siya patapusin. Bibihira lamang ang taong gaya ni Nick na kayang magparaya. Anya kay Darius. So, I should thank him? Tinaasan niya ng kilay ang lalaki. Bakit mo ako sinusungitan? Napakamot tuloy ito sa batok. I'm just asking, sorry na. Paghingi pa nito ng tawad. Maya-maya pa ay nagising na ang kanilang anak, kaya nagluto na siya ng agahan. Yung madali lamang upang makakain na sila kaagad. Alam mo na may kumpanya ka pa na kailangang asikasuhin. Habang kumakain sila ay banggit ni Cheska. I know, pero kaya ko naman kahit malayo ako sa kumpanya at kasama niyo ako. Ang galing mo pala papa eh. Proud na proud si Vincent sa ama at nag-fist bump pa ang mag-ama. Kaya napapailing na lamang siya. Wala na rin siyang nagawa nang magpasya si Darius na ito na magliligpit. Ayaw kasing papigil at gusto daw talagang makatulong sa kanya, kaya hinayaan niya na lamang. Nasa loob ng silid si Cheska at may hinahanap ng pumasok si Darius. Bigla tuloy siyang kinabahan. Malay ba niya kung gusto na nitong sundan ng anak nila? Siguro'y overthinker lamang talaga siya, pero iba pala ang pakay nito. Hindi na ako makatiis pa. Gusto ko nang ibigay sa inyo ng anak natin ang buhay na deserve nyo. Lilipat tayo sa bahay ko. Tila ba pinalin nitong sabi at hindi na kailangan pa ang kung anumang opinyon na sasabihin niya. Nang may maalala siya. Hindi mo man lang ba namimiss si Benedict? Kahit ganoon ay tinuring mo pa rin siyang anak at sa ilang taon ay siya ang anak mo. Nang tuluyang makalapit si Darius sa kanya, ay hinawakan nito ang kanyang kamay at pinisil iyon. Inaalagaan siya ng mabuti ng totoo niyang ama. At huwag kang mag-alala dahil kinakamusta ko naman ito kahit sa cellphone. Napatango na lamang si Cheska. Ngayon, ayos lang ba sa'yo na doon na tayo sa bahay ko? Mahina siyang natawa dahil sa tanong nito. Tumatanggap ka ba ng no? Umiling ang lalaki. Nasabi ko na rin kasi sa anak natin at ang sabi niya ay kahit saan, basta buo tayo. Napailing na lamang si Cheska. Sinasabi na nga ba niya, wala siyang laban sa dalawa. Nakapag-usap na kasi ang mag-ama. Ano pa bang magagawa ko, diba? Wala na. Niyakap na lamang siya ni Darius. Ito na ang tumapos noon. Nagkatitigan silang dalawa. Hanggang sa dumako ang tingin nito sa labi niya. Hahalikan sana siya ng lalaki sa labi. Kaya lang, ay pumasok ng silid ang anak nila. Ma, pa, gusto ko nang pumasok sa school. Miss ko na mga kaklase ko. Napakunot ang noo niya. Yun nga lang bang namimiss nito o ang espesipikong tao? Baka kasi si Maureen. May sasabihin pa sana siya sa anak, kaso'y lumabas na ito ng silid. Nagawa pa tuloy humirit ni Darius sa kanya. Baka pwede nang ituloy. Pwede naman. Aniya, kaya napangiti ang lalaki at hahalikan sana siya. Kaso lamang ay tinulak niya gamit ang kamay niya ang mukha nito. Saka itinuro ang pader. Sa pader, mamaya baka iba nang maabutan ng anak mo. Saka niya ito iniwan sa kanyang silid. Narinig niya pang pagmumura ni Darius, kaya mahina na lamang siyang tumawa. Sabay nilang inihatid ang anak sa eskwelahan. Tuwang-tuwa ang mga kaklase nito dahil nagbalik na ito. Samantala si Benedict ay wala na roon dahil inilipat na ito ng totoong ama sa ibang paaralan, kaya wala na siyang pangamba. Nasabi na rin kasi sa kanya ni Darius
na si Beatriz ay hindi na muling nagpakita pa. Muling nagpakalayo-layo na ang babae at pinaubaya na ang anak sa ama ng anak nito. O talagang wala lang itong pakialam sa bata. Mamaya ay susunduin ka namin. Anya sa anak na hindi na sila pinansin dahil kasama na nito si Maureen. Sa tingin mo, nililigawan ng anak natin si Maureen? Masyado silang malapit sa isa't isa. Nakaramdam ng inis si Chaska dahil tinawanan lamang ni Darius ang tanong niya. Samantalang maayos siyang nagtatanong dito. Wife naman, bata pa rin sila. Saka ayos lang naman sa akin kung ganun. Ayaw mo nun, maaga tayo magkakaroon ng app. Bago pa nito matuloy ang nais sabihin, ay napalo niya ito sa balikat. Dahil puro ito kalokohan. Hindi niya naman hahadlangan kung magkaka-love life na ang anak niya. Kaso nga lang, ay wag naman agad-agad, hindi ba? At ayaw niya maging lola kaagad. Biro lang naman, hindi ka naman mabiro ah. Inirapan niya na naman ang lalaki, kaya mahina itong tumawa. Sa isang memorial garden sila dumiretso na labis niyang ipinagtaka. Bakit tayo nandito? Nawala ang tanong sa kanyang isipan nang mabasa niya ang nakalagay sa lapida na nasa kanilang harapan. Pangalan iyon ng ama at ina ni Darius. Kaya pala hindi nababanggit ng lalaki ang tungkol sa mga ito. Parehas na pala silang walang magulang. Halos magkasunod lang silang namatay dahil sa sakit. Hindi man lang nila nakilala ang totoo nilang apo. Pero ngayon, nakakasigurado na ako na alam na nila ang tungkol kay Vincent. Saan man sila naroon, kaya gagabayan nila ang anak natin. Parehas pala tayo. Upang hindi na magtanong pa si Darius, ay nagkwento na siya. Kaya pagbalik namin dito ay hindi namin kasama sila nanay at tatay dahil ilang taon na rin simula na magkasunod din silang nawala. Siguro nga ganun, no? Niyakap lang siya ni Darius. Sa susunod ay doon naman tayo dadalaw sa kanila. But for now, we can promise them na magiging mabuting magulang tayo sa anak natin, gaya ng pagiging mabuti nila sa atin. Wala na siyang galit sa mga magulang ni Darius at naiintindihan niya ang mga ito. At saka wala na rin naman ang mga ito para kagalitan pa. Uulan na, let's go. Tumango na lamang siya, tinungo na nila ni Darius ang sasakyan nito. Saan pa tayo pupunta? Taka niyang tanong sa lalaki dahil halatang may pupuntahan na naman sila. Pero hindi ito sumagot hanggang sa makarating sila sa isang bahay. Pasok na tayo. Inilahad nito ang kamay at hinayaan niya naman na ipagsikop nito ang mga kamay nila. Dito tayo sa bahay na to gagawa ng memorya na atin lang. Awkward naman kasi kung sa bahay na yun tayo dahil doon ko nakasama si Beatriz at si Benedict. Hindi naman sa binabali wala ko yun o wala na sa akin, lalo na si Benedict. Pero gusto kong gumawa tayong pamilya ng magagandang memories na tayo lang. Pagkatapos sabihin ni Darius ang mga salitang iyon, ay hinarap niya ito. Naging abala kasi sa pagsusuri ng bahay. Pero napaawang na lang ang labi niya dahil nakaayos nang nagpo-propose si Darius sa harap niya. Nakaluhod na ang isang tuhod nito. Will you marry me? Kasabay ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata ay ang pagtango niya. Yes, I will marry you, Darius. Aniya, kaya dali-daling isinuot ni Darius ang singsing sa kanya na para bang magbabago pa ang isip niya. Saka ito tumayo upang siya yakapin. Pagkatapos ay hinalikan siya nito sa labi. Sabay silang napangiti matapos ang halik na iyon. Huwag na huwag ka nang magiging gago ulit. Kung ayaw mo na agawin ko sila sa'yo. Handa akong maging ama ni Vincent. Tandaan mo yan. Banta ni Nick bago tinapik ang balikat ni Darius. Saka sila nagpa-picture na kasama ito. Napailing na nga lamang siya dahil hanggang doon ba naman ay nag-aasaran ang mga ito. Hindi pa rin siya makapaniwala na kasal na sila ni Darius. Nakakatuwa naman na doon din pala mauuwi ang lahat. Malaki ang pasasalamat ni Darius kay Nick. Kahit nung una ay medyo nagsiselos daw ito kay Nick. Lalo na nung una silang makita na magkasama. Pero ngayon ay parang mas may kaibigan na ang dalawa. Iwan ko na muna sa'yo si Vincent. Alam mo na, honeymoon. Huwag na huwag mong hahayaan na lumiban sa klase. Bilin pa ni Darius kay Nick na mahina na lang na natawa. Sige na, umalis na kayo. Ako na ang bahala sa anak nyo. Basta sundan nyo lang agad ah. Nag-fist bump pa ang dalawa. Kumaway lang naman ang anak nila na may subong isang tinapay habang may hawak na libro at may binabasa.
Napakasipag pa rin talaga, walang pagbabago. Masyadong seryoso sa buhay. Sa paglipas ng mga taon, ay mas lalo pang naging masaya ang pagsasama nila ni Darius. At ngayon ay 2 na ang anak nila. Si Dana ang pangalawa. Na kung ang kuya nito ay seryoso sa pag-aaral, si Dana naman ay paisi-isi lang, pero matalino rin gaya ng kuya nito. Pero pareho naman nilang suportado ang kanilang mga anak at hindi nila pinipressure. Perfect ako, mommy, daddy. Proud na sabi ni Dana kahit wala itong review. Grade 1 pa lamang ito. Samantalang ang kuya nito ay nasa college na, kaya mas lalong naging seryoso. Kung hindi lang sana sila nagkahiwalay ng ilang taon, ay siguro hindi ganoon ang agwat ng edad ng mga anak nila. At baka hindi lang 2 ang mga ito, pero kahit ganoon, ay masaya naman sila. Galing naman ng baby namin. Niyakap niya ang anak. How about you, son? Tinanong naman ni Darius ang panganay nila. High score. Batid nilang mahirap ang course nito. Dahil ito ang gusto ni Vincent, kaya hindi na sila nagtataka kung hindi perfect, hindi gaya nung high school ito. Yay! Pareho kami ni kuya! Napangiti na lamang silang mag-asawa. Maging si Vincent ay natutuwa rin sa kapatid at binuhat pa ito. Malaki na ang anak nila, lumalaki na ang mga ito at tumatanda na rin sila ni Darius. Pero ang pangako nila sa isa't isa, kailanman ay hindi mababali. At yun ay hindi na sila masisira pa at mananatiling buo ang kanilang pamilya sa hirap at ginawa. Mahal na mahal nilang mag-asawa ang kanilang mga anak at mahal na mahal din sila ng mga ito. Mahal na mahal din nila ni Darius ang isa't isa at wala nang makakasira pa doon na kahit na sino pa.